anxiety na naranasan ko. Bago natin pag-usapan yan, pakipindot na lang po ang subscribe, like, comment, at saka yung notification bell para palagi kayong updated sa video ko. Una-una po, nagtatrabaho po ako sa construction nun. Bali, plumbing po ako ng construction, nag-i-install. Nung time na yun, nagwa-waterline kami. Yun ang una-una kong nadanas yung tinatawag na anxiety. Hindi ko pa alam yung may anxiety ako. Yun, tinawag ko yung kasama ko na samahan ako sa center. Hilong-hilo na ako noon, ng time na yun. Tapos, biglang may pumitik dito, yung parang ugat na pumitik. Yun ang first na nangyari sa akin. Tapos nun, nagpa-BP ako. Yung BP ko naman, 140/80. Sabi ng mga doktor din sa akin, papahinga ko lang daw kasi baka doon yung lagi yung hilo ko. Pinabukasan, ganun pa rin, hilong-hilo pa rin ako. At saka iniisip ko yung mataas yung blood pressure ko. Yun, doon nag-umpisa hanggang hindi na ako nakapagtrabaho, takot na lumabas. Masakit na yung ulo ko, masakit na yung bato ko, mula dito hanggang dito, may pumipikit. Hanggang monitor yung BP ko, okay naman po, 120. Pag inatake talaga ako ng anxiety, go 140, 80. Base sa lahat yung symptoms niya ng anxiety disorder, grabe yung hilo, masakit sa ulo, parang kumakapal dito yung mukha, parang may umuugong sa tenga. Yun, hirap maglunok, kinakapos sa hinga. Tapos yung time na yun hindi na ako nakakain ng marami kasi mataas daw yung BP ko. Sabi niya, kailangan ipahinga 140. Ngayon, sabi ko, ano bang maganda yung dok para matanggal yung hilo ko? Nagpa-laboratory ako at saka nagpa-ECG kasi nung time na yun may nagsabi sa akin na uminom daw ako ng pineapple. Doon nag-umpisa, nag-heartburn ako. Hanggang nag-heartburn nung time na yun, pag hindi ako nakakain kahit konti, nag-heartburn ako. Umaakit pala yung acid reflux, kaya masakit yung dibdib ko. Yun, nagpaalam ako sa company namin na uuwi ako ng probinsya. Pagdating ko dito sa probinsya, ganun pa rin. Pag uwi ko, okay talaga ako. Wala akong naramdaman, parang pagdating ko naman sa bahay, doon mga 2 araw ko pa lang, inatake na naman ako ng anxiety. Panic attack na ako. Panic attack. Tapos, hindi ko pa alam na may anxiety ako. Kinabukasan, nagpasama ako sa papa ko na sabi ko, pasikap ako ulit. Pagdating doon sa may, kasi nahihilo pa ako eh. Pagdating doon sa may hospital, chinik up ako. Pag-check up naman sa akin, sabi ng doktor, nahilo pa ako. Sabi ko, tapos yung monitoring ng BP ko, 140, 80. Tapos chinik up niya ako. Sabi niya, normal naman yung blood pressure mo.
Tsaka yung nahihilo ka. O, tapos ano pa yung ano mo? Sabi ko hindi ako makatulog. Tapos parang nag-overthink na ako. Yung iniisip ko na yung mararamdaman ko, masakit yung gilid, masakit yung dito, masakit yung tapos yung likod, masakit, parang tinutusok, nangangalay, tapos namamahil, napapawis yung mga kamay. Siya, anxiety na yan. Sabi ko, ano bang anxiety? Hindi ko pa alam kung ano yung anxiety. Kaya pagdating doon, sabi ko, Dok, ano bang pwedeng gawin ko na makatulong na ako ng maayos? Kasi namamayat na ako sobra. Binigyan ako ng Parex B complex. Ngayon, binigyan naman ako ng Parex B complex. Siguro mga anim na piraso yung naubos ko. Palagi akong inaantok. Kahit tanghali, tulog na ako eh. Yun. Tapos, nung time na yun, hindi na ako uminom ng Parex. Nag-research ako sa YouTube kay Doc Willie Ong, kay Kuya James, na tungkol sa anxiety na tinatawag. Yun. Doon na unti-unti kong nilalabanan siya. Parang hindi ko na yung iniisip. Yun, parang unti-unting nawala. Yung heartburn ko, pero yung matagal talaga yung hilo. Halos araw-araw. Minsan, araw-araw talaga. Minsan, natutulog na lang ako. Tulog na lang yung pahinga. Tapos, takot ako lumabas. Takot ako lang kasama. Takot ako magmotor. Takot ako mag-drive ng sasakyan. Halos lahat parang natatakot ako. Tapos yung ulo ko parang may hangin. May hangin na talaga. Sabi ko, ano bang sakit nito na anxiety? And sinabi sa akin ng, nag-research na lang ako ng research. Tapos anong bang bawal sa hindi mag-heartburn? Ano bang bawal? Yun. Doon pa nag-umpisa. Takot na ako kumain ng marami. Kaya namamayat ako ng gusto. Nung time na parang hindi na ako natatakot yung pagmumotor. Kahit hilong-hilo ako, motor pa rin. Basta baon na ako ng tubig. Pag nahilo, inom ng tubig. Hanggang nakarating ako ng pupuntahan ko. Tapos nung bumili ako ng kasi electronics kasi ako eh. Kaya palagi stress. Tapos bumili ako ng pyesa ng first time kong umayos nun. Bumili ako ng pyesa ng laptop. Malayo sa amin, siguro mga 3 hours yung biyahe. Natake ako ng anxiety ko. Hilong-hilo ako. Hirap ako huminga. Pero tuloy-tuloy pa rin ako, hindi ako bumalik. Hanggang nakarating ako sa pupuntahan ko. Pagdating ko doon sa pupuntahan ko, inatake ako ulit. Pag-atake naman sa akin, uminom akong tubig. Huminga ako. Tapos may dispenser doon sa binibilihan ko na pyesa ng laptop. Uminom ako ng gamgam na tubig. Yun, natanggal yung nginig ko. At saka kumain ako. Umikot ako doon sa likod. Kumain ako sa karinderya. Pagkain ko, yung ulam ko, maraming ulam. Ang pinili ko talaga, ang palaya. Pagkain ko, kunti lang, isang cup lang siguro yun. Kinain ko. Puro ampalaya. Mas marami yung ampalaya ang kinain ko. Hanggang nakauwi ako doon sa amin. Na base lang po sa karanasan ko na may anxiety disorder. Sa ngayon po, yung unti-unti ko na siyang nalalabanan. Pero mayroon pa rin takot. Minsan natatakot, minsan pero hindi na ako nagpapanik. Nung una talaga nagpapanik ako.
Yun, tapos marami akong na-encounter na may anxiety din na katulad ko. Doon ko nalaman talaga na yun, hindi lang pala akong may sakit na ganito. Doon ko na-realize na mahirap sa una, pero pag nasanay ka, magiging okay din yung lahat. Pray lang talaga yung sandalan natin. Malakas yung panalig natin sa Panginoon. Sa ngayon po, malaya na po ako naglalakad, naiwan sa bahay, nagmumotor, nagdadrive, nag-outing. Unang-una, takot ako sa init. Takot ako sa lahat. Pero hindi ko, nung time na yun na sa bahay lang ako, walang nakakaintindi sa akin kahit magsabi ko pa sa mga ganito, ay, parang walang naniniwala sa'yo na hindi ko po alam kung ano talaga yung reaction nila. Yung sandalan ko na lang yung mama at saka yung papa ko. Pag sinabi na anxiety, yung nakaka-relate na talaga yung may anxiety din na katulad natin, yung katulad sa inyo. Bis po sa mga karanasan ko, yung mga na-encounter ko, yung tita ko na may anxiety disorder, 3 years na nagsasuffer. Yung isa kong tiya, ganun din. Kasi ayoko rin mawala ng magmukmuk lang sa bahay. Gusto ko may trabaho, may ginagalaw ako. Kasi parang ma-enjoy mo yung gawa mo, tapos nakakalimutan mo si anxiety. Kaso lang madali kang mapagod. Yun lang ang pero tuloy-tuloy lang hanggang mawala yung takot mo. Parang sinasanay mo yung sarili mo na may ganito na ako, may ganyan na talaga, hindi na pwede bawiin. Pero pag nasanay ka na, unti-unti mo wala lahat ng mga sintomas ng pangangalay ng likod, yung bato, parang high blood talaga. Sa akin una nga, yung kinakatakutan ko talaga yung pagsabi na mataas yung BP ko. Yun talaga doon nag-umpisa. Hindi na ako makatulog. Yung pagkain ko, hindi ko na masyadong nakakain. 1 week po ako kumakain. Kalahating cup lang. Kalahating cup. Wala pang ulam yan. Kasi takot ako sa yung ulam ko, yung yung talbos ng kamuti, saluyot, okra, nilalaga ko yan. Walang asin. Wala talaga lahat. Inakain ko lang. Kasi bawal daw maalat bawal daw sa mga ganyan-ganyan. Sabi na nung nagsabi sa akin na 140, hindi pa yan yung mataas lang siya, pero pre-hypertension yan. Yun, doon ako natakot hanggang nag-trigger yung anxiety ko. Inatake ako ng August 17, 2023. Umuwi ako ng sa probinsya namin. Okay ako, wala akong parang walang nangyari. Pagdating doon, sabi ng mama ko, payat na payat mo na. Ano bang kinakain mo doon? Bakit hindi ka kumakain doon? 1 linggo lang. Sobra. 56 yung kilo ko. Nagiging 47. Hindi na ako nakakain. Inom na ako ng tubig. Pati yung pagkakape. Lahat. Wala. Gatas. Wala. Yung kinakain ko lang, saging. Isa na doon, saging. Basta wala akong kinakain na iba. Saging lang talaga. Saging, kanin. Yun. Ulam ko na yung saging na yan.
hanggang pinauwi ako ng mama at saka papa ko. Pagdating ko dito sa bahay, okay naman, siguro mga 3 weeks, mga 3 days, doon ako ninatake, nag-umpisa naman ulit. Hanggang natakot na ako sa lahat. Pero sinanay ko yung sarili ko na huwag mo padala sa emotion ng ating mga utak. Stress, bawal din yan. Kaya hindi na ako nag-stress. Ngayon malaya na po ako ng maayos. Pag matakid din siya, pinabayaan ko lang. Pag nahihilo, pahinga konti, inom ng maligamgam. Pag okay na, ano na naman ulit. Tapos nagbablur pa yung mata. Yun, isa pa yun. Nagpasalamin ako. Nagpunta ako dun sa may talaga salamin. Tingnan yung mata ko. Okay naman, walang garado. Clear na clear lahat. Sabi ko, ano ba yung sakit ko? Ganito. Una, parang pumitik lang yung dito. Tapos, nagtuloy-tuloy na yung nagtuloy-tuloy na yung hilo. Nung pumitik pa dito, yung bandang dito, parang may gumanon na gumuhit dito sa likod banda. Doon ako nagulat, ganun ako. Tapos, yun, nag-umpisa na hilo ko doon. Hanggang tuloy-tuloy na, mga 1 linggo talaga na hilo naman talaga. Pahinga na lang talaga yung Pinabukasan, nag-duty ako. Pagdating ko doon mga 9, ihilo na ako niyan. Uwi na naman ako niyan. Wala. Pati trabaho ko, apektuhan na. Pero sa ngayon, unti-unti ko na rin may trigger din, pero bihira na lang. May heartburn din yung tinatawag, pero bihira na lang. Hindi katulad dati. Kaya tayo rin makagamot ng sarili natin. Wala nang ibang gamot din. Kasi pag uminom ka ng gamot, ganun pa rin yun. Kasi iniisip natin yun eh. Ako, binigyan ako ng Parex. Tapos, binigyan ako ng Losartan. Kasi nag-uumport. Yung problema ko dun eh. Yung ko talaga, yung pag nag-trigger, pag napag-BP ako, kaya hindi na ako ulit nagpa-BP. Pag sinabi na 140, 130, pahinga mo yun, sir. Sabi ko, pabayaan mo yan dyan. Walang mangyayari yan. Mag-trigger lang ulit yan sa akin. Nahihilo rin ako yan. Kaya, nung time na yun, hindi na talaga ako nagpa-BP. Pero wala akong ininom na Losartan. Ang Parex lang, ininom ko noon. Kaya gumanda yung tulog ko. Basta marami pang sintomas na yung anxiety. Yung tinatawag. Minsan din, nagpa-blur pa rin yung paningin ko pag tumama talaga si anxiety. Pero wala, pinababayaan ko lang. Tapos, yung pag sobrang init na, siyempre, pagka, inom lang tayo ng tubig na marami. Araw-araw, 8 glasses. Yun lang. Yun lang talaga yung, araw-araw, 8 glasses. Kasi, mahirap tayo pag naman tayo niyan, pag na-dehydrate naman tayo, mahihilo tayo dyan. Plus pa yung anxiety mo, magdudubli-dubli na yung hilo. Para matutumba ka na, makukulaps ka na kasi dehydrate ka na eh. Kaya doon ko na talaga na hindi pala bihira yung sakit na anxiety. Hindi talaga yung katulad sa atin na may anxiety. Tayo lang nakakaalam yan. Tayo lang nakakaranas ng ganyan. Pero pag sinabi mo na nagkwento ko sa ibang tao na hindi nakaranas ng anxiety, kailangan mo ng psychiatrist, parang may sakit ka na sa utak talaga. Pag sinabi na ganyan, parang tinatawanan ka. Parang kailangan mo ng psychiatrist. Kasi utak na yung dun eh. Pero kahit may psychiatrist, nagpapakalma pa rin yung bibigay sa inyo yan, mga side effect, di ba? Gamot. Pero yung utak mo, kung ganun pa rin yung iniisip mo, wala pa rin, walang mangyayari.
Kaya ako, wala. Home remedies lahat na ginaganaan ko. Magwa 1 year na po ngayon ako. Bali sa August, magwa 1 year na yung anxiety ko. Pero sa 3 months, may sa 3 months, unti-unti ko na siyang na lalabanan. Hanggang umabot ng 4 months. Sa 3 months na yun, may panic pa. Medyo may panic pa. Pero hindi na katulad dati na parang nanginginig ka talaga sa takot o 3 months, nag-try ako ng biyahe ng motor na. 3 months. Tapos, 4-5 months, nag-try ako ng drive ng sasakyan. Long travel. Overnight. Enjoy. Sakay ng pambot. Parang yung takot ko na yun, nawala. Parang pag marami akong kausap, pag marami akong kasama, nawala. Doon ko na na-realize na kailangan ko pala mag-solo din minsan. Magta-travel ako ng mag-travel minsan, ako mag-isa, nagmumotor, long ride, wala akong kasama. Kasi inaano ko talaga yung sarili ko na kailangan ko talaga i-move talaga na yung sarili ko na mag-isa lang, na walang kasama palagi. Na noong una, pag iniwan ako ng mama ko sa bahay at saka papa ko, parang nandito, sana ako pupunta ko rin. Sana ako pupunta dito. Pagka anong mangyari sa akin dito, wala akong kasama dito. Nung una yun. Pero nung time na sabi ko, sila ni mama talaga, ma, punta ka muna kayo sa kapatid ko doon, pasyalan mo muna doon, ako lang isa dito. Doon ko na realize na wala naman nangyari. Kinabukasan, ganun pa rin. 4 na araw sila doon ni mama. Kinabukasan, ganun pa rin. Okay pa naman. Noong una, mo talaga, pinipili ko talaga sa sarili ko na kailangan. Natin, pray lang. Yung natin, yung panalangin talaga. Yung isa natin na manalig. Yun lang. Ayoko na pahabain itong video na to. Sa susunod na video ko po, pag-usapan natin yung kung bakit nag-trigger si anxiety. At saka sa lahat ng may anxiety na katulad natin, pray lang po. Tayo lang makagamot sa sarili natin. Kasi imahinasyon lang natin yan eh. Yung nagbibigay sa atin ng sakit ng ulo, stress. Kaya masakit yung batok natin dahil sa stress yan. Sumasakit yung mata natin kasi hindi tayo makatulog. Based sa experience ko yan. Kasi sa sobra nating pag-iisip, kaya sumasakit yung ulo natin. Yun ang natin sa sumasakit yung ulo natin, kulang sa tulog, stress. Yun po. Hanggang dito na lang po yung video ko. Sa susunod naman ng video, maraming salamat po.